Ating negosyo balita, pagtataas ng pasahe sa LRT at MRT, malaki umano ang maitutulong upang mapaganda ang serbisyo sa publiko. Ayon kay LRTA MRT3 spokesperson Attorney Hernando Cabrera, malaki ang maitutulong ito sa maintenance at purchasing ng tren. Habang iginiit nito na kung tutuusin kulang pa ang 10 pisong dagdag sa pasahe ng LRT at MRT. Para sa buong detalye, balitaan mo kami Haji Kaaminyo. Siguro naman po, makatwiran nilapit, man lang ay binabayad sa aircon bus ang pasahe ng LRT at MRT upang maituon ang subsidya sa iba pang serbisyong panlipunan. Sa kanyang ika-4 na State of the Nation address, nagsilbing go signal ang inihayag ni Pangulong Aquino kaugnay ng nakaambang pagtataas ng pasahe sa MRT at LRT ngayong taon. Ang tanong ng marami sa atin, bakit kailangan pang taasan ng pasahe gayong may pondo naman ang pamunuan na nanggagaling sa pambansang budget ng gobyerno? Sa pakikipag-usap ko kay LRTA MRT3 spokesperson Attorney Hernando Cabrera, inamin nitong kung tutuusin ay kulang pa ang 10 pisong dagdag sa pasahe ng LRT Lines 1 at 2 at MRT3 at sapat lamang umano ang subsidiya ng pamahalaan. Yung upgrading works mo, kailangan ng pera yan na malaki. So ang nangyayari dyan, yung nalilikom namin na pera doon sa current affair natin would just be enough na bayaran yung ating maintenance at saka operational cost. Kung meron mang susobra, kulang pa rin yun. Yung sobra na yun, kulang pa rin yun para tugunan naman niya yung kailangan mong gastusin para sa rehabilitasyon at saka upgrading ng system mo. Kailangan mong i-upgrade, kailangan mong rehabilitate yung system mo. Otherwise, mag-stagnate siya, mabubulok siya, malalaspag siya. Taong nang huling magtaas ang pamasahe ng LRT, kung kaya't panahon na umano upang itaas ito upang maisailalim na sa upgrading ang mga tren at istasyon nito. Sakaling maipatupad ang dagdag na 10 piso na hahatiin ngayong taon at sa 2014 ng pamunuan, malaking tulong anya ito para sa maintenance, purchasing at iba pang makakatulong upang mapabilis at mapaganda pang lalo ang serbisyo sa mga pasahero. Well, lahat itong mga proceeds na makukuha natin doon sa ating fare adjustment, mapupunta lahat ito sa upgrading at saka rehabilitation ng ating system, ng ating mga tren. Kasi nga, lahat ng bagay, kahit bago, naluluma yan. You buy a car, after 5 years, kailangan mo nang mag-overhaul, kailangan mo nang mag-upgrade. So, lalog din sa ating system, lalo itong mga tren, overloaded tayo, ang nangyayari, nalalaspag sila ng mabilis. So after mga 5 years, after mga 10 years, kailangan mo na silang i-upgrade. Hindi naman aniya mabigat sa bulsa ang idadagdag na pasahe dahil hindi naman umano lahat ay sumasakay ng end-to-end trip. Kung ang isang pasahero ay sasakay ng LRT mula Roosevelt Station patungong Baclaran, magiging 25 pesos na ito ngayong taon kung 5 piso ang idadagdag. Pero kung galing naman siya ng Central Terminal patungo ng Monumento, 20 pesos lamang ang kanyang babayaran mula sa dating 15 pesos. Ibig sabihin, nakadepende pa rin daw ito sa layo ng biyahe ng pasahero o sa tinatawag na kilometer fare. Niliwanag pa ni Cabrera na sa bawat pamasaheng ibinabayad ng isang pasahero ay mas malaki ang inaabono ng gobyerno. Yung subsidy kasi, if we will discuss that on a per passenger basis, ibig sabihin, kung titignan natin kung magkano yung binabayaran ng gobyerno sa bawat sakay ng bawat pasahero, lumalabas na doon sa binabayaran ng pasahero na sabihin na natin yung minimum, yung 15 pesos, yung regular na pamasahe niya, doon sa 15 pesos na yun, magdadagdag pa ang government ng halos mga 40 pesos pa para matugunan lahat ng, kumbaga sa yung totoong pamasahe niya dapat. So yun yung lumalabas na subsidy ng government sa bawat isang pasahero, bawat sasakay siya ng LRT. Sa ilalim muna sa public consultation ng panukalang 5 pisong dagdag sa pamasahe sa MRT at 7 o 5 piso para sa LRT ngayong taon. Asahan naman daw na hindi masasayang ang perang malilikom mula sa dagdag pasahe kung saan ang mamamayan ang siyang magtutustos dito dahil mapapakinabangan naman nila ito ng matagal na panahon. Mahigit sa 300 hanggang 400,000 katao ang sakay ng LRT at ng MRT. At bagamat nakatakda na nga magtaas ng pasahe rito ay tiwala pa rin ang pamunuan na tatangkilikin pa rin ng ating mga kababayan ang mabilis na biyaheng hatid ng mga tren. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Kaaminyo.